Ohayo sa inyong Ako tanan. nga pala si Marian, OFW dito sa Japan. Charot! Magandang araw sa inyo guys. Welcome sa aking mini vlog. Gusto kong ipakita o ibahagi ang aking pagbabakasyon dito sa Japan. Mapapagkain, lugar, karanasang gusto kong ibahagi sa inyo ay i-share ko. Alam kong bago ka pa lang dito. Dahil ito ang aking first vlog Na gagawin. Kaya huwag kalimutang mag-like, comment, and follow. Tara, samahan niyo akong magbakasyon dito sa Japan. Actually, hindi ito yung first time na makakapunta ako dito sa Japan. So, second time ko na to pero kinakabahan pa rin talaga ako. Siguro kasi dahil mag-isa lang akong bumiyahe ngayon. Pero alam ko sa sarili ko na kaya ko mag-isang bumiyahe. Kaya sa mga part na to, nakakangiti na talaga ako kasi nawala na yung kaba ko. Thank you, JAL team. Masaya at komportable ang aking biyahe. At sobrang nag-enjoy ako sa pagkain at assistance sa aking buong flight. Talagang napaka-smooth. Thanks, God. Matapos nga ang 5 Oras. biyahe ay nakarating na ako dito sa Tokyo. Pasado alas 5. Here we go! Touchdown, Japan. Wish ko lang talaga magamit ko tong peso dito. Kasi hindi pa dito natatapos yung flight ko. Bali, pagbaba ko dito, sasakay pa ulit ako ng isa pang eroplano. Papuntang Izumo. Grabe, ang haba din talaga ng biyahe. Simula check-in, pagpila sa immigration, waiting time sa pagsampa sa eroplano, hanggang sa paglapag. Halos wala ng tulog. Pero worth it naman kasi hello, baka Japan yan. Tsaka minsan, bago mo maranasan ang saya, dadaan ka muna talaga sa pagod. Napaka-advanced talaga dito sa Japan, mga te. Halos lahat self-service na. Pero don't worry ha, may mga staff pa rin naman na mag-guide sa'yo kung hindi mo alam. Medyo natagalan nga lang ako dito kaya yung baggage ko ay... Sumimasen. That's mine. Ay. Gomen. Data. Dito nga, ikaw na mismo yung nag-scan at maglalagay ng details mo. Kaya pagdating mo sa immigration officers, mas mabilis na yung proseso. Grabe ang organized at high-tech talaga nila. Sa sobrang haba kasi ng pila dun sa second step, talagang nalate ako sa pagkuha dun sa luggage claim. Sobrang thank you at sobrang saludo talaga sa mga Japanese. Hindi nila hinayaang nag-iisa yung luggage ko dun. Talagang inantay nila akong i-claim ito. Sa mga oras nga na ito, nakalagpas na ako sa immigration ng Japan. Kaya naghahanap na ako ng way ko papunta sa bus, Terminal 1, kung saan libre ang sakay papunta sa flight ko papunta sa Izumo Airport. Mabuti na nga lang ay hindi ako nakakaramdam ng gutom sa mga oras na to. At kahit pagod, ini-enjoy ko yung mga nakikita ko dito sa airport ng Japan. Yung pakiramdam na, OMG, nandito na ulit ako sa Japan. At syempre, palalagpasin ba natin ang unang lugar na gusto kong puntahan dito sa Japan? Walang iba kundi, tadaan, CR. Grabe naman kasi yung mga CR dito, talagang pangmalakasan, lahat automatic. Mapapintuan, bukas ng inodoro, pati trash can. Hindi ka na rin magpa-flash dahil automatic na nagpa-flash. Pati nga ang mga ilaw, kusa na rin siya nag-on and off. Mga oras na nga ito ay abala ako sa paghahanap ng libreng bus papunta sa Terminal 1 kung saan mag-check-in ulit ako para sa aking last flight papuntang Izumo. Nakalabas na nga ako sa mga oras na to. Since Nihongo yung mga salita nila dito, ilan lang sa kanila yung marunong mag-English at hindi rin talaga akong marunong mag-Japanese. Tsaka mga te, kahit gustuhin mo magtanong, wala talagang katao-tao o kalat dito sa Japan. Ganyan nga ang unang atake sa akin. At medyo nakakahiya rin naman magtanong sa kapwa mo pasahero. Kasi ang bibilis nila at busy din sila sa mga kanika nilang puntahan o paghahanap ng kanilang mga destination. Since scary pa naman ni Sel, talagang nagpaka-independent na lang ang atake natin. May mga pasahero kasing alam na nila kung ano yung pupuntahan Siyempre, nila. Meron din naman kagaya kong pasahero na ka pa o hinahanap ang pupuntahan pa nila. Kaya mas minabuti kong mag-observe at magbasa na lang para makasakay na ako sa bus. Nakakagaan lang sa mga ibang lahi yung mga ganitong sistema kasi hindi mo na aalamin kung magkano at hindi mo na rin kailangan ipaalam o itanong kung saan ka pupunta. Kasi antimano, yung mga bus dito na sasakyan mo ay iisa lang ang destination. Ang bawat bus ay may kanya-kanyang route destination. Medyo naligaw lang ako ng bahagya dito dahil pagbaba ko ng bus ay kailangan ko pa palang mag-elevator papanik sa taas. At ang ginawa ko nga ay dumiretso lang ako. Kaya ang ending, puro store lang ang nakita ko. Nang makita ko na nga ang luggage check-in, ay pumila na ako agad. At naghanap na ako ng mauupuan para makapag-relax dahil may 4 na oras pa akong paghintay para sa aking pangalawang flight. Mabuti na nga lang ay nakapagbaon ako ng pansit. At hindi rin naman ito na hindi naman ako nakaramdam ng hiya that time. Wala lang, casual lang, gutom lang sa gedli mga te. Okay, skip tayo ng konti. Ayan na oh, tita! Tita! Tita!
Tita! Yukata! Stop! Yay! Thank you, Lord! Yeah, Tita! Yeah! Tita! Tita! Wala kayo. And finally, natapos din ang mahabang biyahe ng ligtas. Thank you, Lord. At habang ako nga ay nasa eroplano, ay nag-aabang na sa akin ng aking mga ate at mga pamangkin. This time, wala naman na akong ibang ginawa. Kinuha ko lang yung mga bagahe ko at agad na kami kumain sa labas. At sa ngayon, mga te, Wala akong ibang gusto kundi matulog muna. nang makaipon naman ng lakas para maka-aura tayo dito sa Japan. Thank you so much for watching my first vlog here in Japan. Sana mag-enjoy kayo sa pagsama sa akin. And please, don't forget to like, comment, and follow para magkita ulit tayo sa aking next vlog. Pwede nyo rin i-comment o i-suggest yung mga trip na pwede natin gawin dito sa Japan. So guys, see you on my next vlog. Jane, mata ni. Arigatou gozaimashita. Bye bye.